Hello, Go ahead sis. po. Hello, sis. Yes po, mahal na hari. Before we proceed, let me call on Priest Ed. Paki-capture nga itong verse, Matthew 15:11. Mahal na hari, wala po yata si Priest Ed. Okay. Anyone? Priest Dato? Yes po, mahal na hari. I-share screen ko po. Okay. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Yeah. $15 po, mahal na hari. 15:11. 11. Okay, ito po. Naka-yellow highlight. Okay. Whatever dirt from unwashed hand that goes into someone's mouth does not defile them, but rather it is what comes out from the mouth that defiles them. Kaya ako binibring out itong verse na to kasi marami sa atin ang hindi nakakaintindi ng defiled. Ano ba yung defiled? Yan. Ano ba yung defiled na yan? Kasi ang sabi ng Messiah, although hindi niya naman ina-exclusive ito, ang sabi niya is, it is what comes out from the mouth. Ano bang lumalabas mula sa bibig? Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Foul words. Maraming salita. Malisyosong akusasyon. Pagtatahi-tahi ng kwento. Pag-iimbento ng kwento. Paninira sa kapwa. Pagchichismis. That is what defiles. Yan ang nakaka-defile sa kawan. At hindi yung dumi ng sahig. Narinig ako. Hindi raw pwedeng kasi madidefile daw yung sahig na hinahalikat-halikan nila pag nagbabow down. Bakit yung hahalikan ang sahig? Wala naman akong itinuro na halikan ninyo ang sahig pag kayo ay nagbow down. May tinuro ba? May narinig ba kayo sa akin na halikan ninyo ang sahig? Kailan kayo nakarinig sa akin na halikan ninyo ang sahig? Defile daw ang HOP kasi dinadaan-daanan daw ng isang babaeng may gawaing hindi maganda yung sahig kung saan sila ay nagbabow down at humahalik doon sa sahig. Kailan ko naman sinabing humalik kayo sa sahig? Defile daw ang sahig. Madidefile sila, madidefile ang HOP. Dahil may tumira daw doon na babae na defiled. In the first place, hindi ko naman sinabing halikan ninyo ang sahig. Karugtong ito ng yung mga chismis. So ang nakaka-defile sa kawan ay ang chismis. Hindi magagandang issues. Hindi magandang mga malisyosong akusasyon. Mga intriga. Yan po ang nakaka-defile sa kawan eh. Sorry ha. Pero hindi talaga ako maka-move on dito eh.
I cannot get over this. Ano kaya't bigyan ko ng kalayaan yung mga biktima ng chismis na pag ikaw ay chinismis at malinis naman ang iyong konsensya, sapakin mo na lang kaya yung nagchichismis sa'yo para matapos na. Wag nyo nang balabugin ng mga priest. Sapakin nyo na lang. Ayan, para matauhan ka. Inaakusahan yung isang kapatid na babae na defiled kasi kumain daw ng hotdog. Ang hotdog ni Sisi. So ano ba talaga ang nakadefile doon? Yung chismis. Chicken hotdog po yun ha. Hindi naman yung pork hotdog. Chicken hotdog. Hinatid ni Sisi. Nagkwento itong si kapatid na babae na masarap daw yung hotdog ni Sisi. Kasi naman hindi klinaro. Masarap yung hotdog ni Sisi. O ayun, ginawa ng istorya na kumain ng hotdog ni Sisi. So yun ang defile. Yun ang nag-defile eh. Kasi ito naman kapatid nating babae, hindi klinaro. Na yung hotdog is literal na hotdog. Hinatiran siya ni Sisi ng hotdog. Nasarapan, nagkwento. Yung kwento, masarap ang hotdog ni Sisi. Yung isang malisyosang nakarinig, dinagdagan na ang kwento, kitang-kita ng mata namin. Kinain niya ang hotdog ni Sisi. Tumalon pa sa kabilang chapter at nagkwento doon, naggalat. Kaya ang HOP na yan, defiled yan. Kasi dumadaan-daan dyan yung babae na kumain ng hotdog ni Sisi. Kaya defiled. Yung sahig, humahali kami dyan sa sahig. Teka muna, para kayong Pariseyo. Pariseyo. Marami ang kamay. Hindi naghugas ang mga disipulo mo, kumain. Nang sagot ng Misaya, hindi naman ang dumi ng kamay ang nagdi-defile sa tao, kundi ang mga chismis ninyo. It is what comes out from your mouth that defiles. Hindi yung dumi ng kamay. Kaya ang iba ayaw nang pupunta ng HOP eh. Yun, kasi marami nga naman, talo pa ang Pariseyo pagdating sa self-righteousness. Drawin mo, hinahalikan ang sahig. Kaya nagalit siya dahil defiled daw ang HOP. Dinadaan-daanan yung sahig na hinahalikan nila. Ha? Ano? Pakiulit nga, yung sahig, hinahalikan. Ay nako. That is Pharisee. So yan ha, I hope clear ha. Isa sa nagdi-defile sa kawan ay ang chismis. Yan. So, I am grabbing the opportunity kasi ito para sa akin na marinig nyo lahat direkta sa akin kung ano ba talaga yung defiled na yan. Kapag ikaw ay nagchismis, ikinikwento mo ang isang kapatid mo, ikinikwento mo dun sa isa pang kapatid, ganito yung kapatid ko, ikaw ang nagkakalat ng defilement. Ikaw ang nagdi-defile at hindi yung kapatid mo na ichinichismis mo. I hope klarado yan sa inyo. Pasensya na ha, paulit-ulit ako. Kasi paulit-ulit nyo rin ginagawa. So paulit-ulit ako. Okay? Salamat pala, Sis Charito. Nakarating na sa akin ang resignation mo. Your announcement that you are resigning. So, ganyan lang tayo kadali. Kausap ha. Madali mag-usap ang magkakapatid. Madali nagkakaunawaan. Pero, yung mga defile na yan na ina-accuse niyo sa mga kapatid ninyo, kung talagang defile, kausapin niyo muna siya. Sis, wag naman ganyan. Baka ma-defile tayo. Tama na yun.
Pero kung i-chismis mo na sa iba, tumalon ka pa sa kabilang chapter. I'm not talking about Hong Kong dito ha, sa may tumalon sa kabilang chapter, hindi taga Hong Kong ang gumawa niyan. Tumalon sa kabilang chapter, i-chismis din doon. Eh, buti na lang maagap ang mga screenshotter natin eh. Sige, mag-chismis kayo. Kahit private conversation yan, makakarating sa amin eh. Ngayon, so yung chismis ang nagde-defile. It is what comes from the mouth that defiles. Okay, nag-away-away. O defiled na nga. Kasi nag-away-away na. Pero anong pinagmulan? Chismis. So tama ang Messiah. Tama si King Yahawashi. What defiles you is what comes out from your mouth. What comes out from your mouth is what defiles you. Yun ang nakakadumi sa inyo. So back to you, MC. Thank you very much. Hello po. Mapagpalang hapon po. Happy Holy Sabbath po, kamahal ng OHC, at sa lahat po ng priesthood, mga kapatid. May tatanong lang po ako kung, kasi po namatay po ang amo kong babae, kung tungkol po ito sa defilement. Ngayon ho, may viewing po siya ng December 3. Sinasama po ako ng amo ko, isabat po natin yun. Hindi po kaya ako defiled po yun. Sis, defiled ka. Dahil ho, may viewing ho siya sa... Oo, defiled ka. Defiled ka, sis, kung sumama ka sa kanya. Ano yan? Halimbawa, today ka. Lalaki. Oh, halimbawa, today, sumama ka. So, pagdating mo, opo, maligo ka. Defiled ka hanggang mamayang gabi. Bukas, pwede na. You are cleansed. opo. Basta magpapalipas ng Opo, isang salamat gabi, po, sis. kamahalan. Oh. Opo. Okay. Thank you po. Salamat po. Okay. Be blessed po, kamahal. Be blessed. Okay. Salawang po. Mayroon po tayong mga katanungan dito sa chat box, sa FB Live. Pero ibang usapan na po. Punta po tayo sa current events po, mahal na hari. Ano po ang masasabi ng kamahalan sa nangyayari ngayon sa Ophir na pinayagan ang mga base militar ng Amerika sa Ophir ngayon? Well, actually alam ko na yan, kaya lang ayoko mag-comment as of this time. Pero since nabuksan na, o sige na nga, alam ko na yan. Yun ang pinag-usapan namin dito sa taas. Pinag-usapan namin yan, pati ang tungkol sa nuclear deal. So, we are all aware of that. Ngayon, ang akin lang is ganito. Ganito lang ang akin na. Tingnan nyo mabuti. Unang ginawa ni BBM, well, ang salita ni BBM, we are a friend to everyone and an enemy of no one. Diba yan yung binitawan niyang salita? Kami ay isang kaibigan para sa lahat at hindi kami kaaway ng sinuman. In short, that should be a point of neutrality. Diba? Pero anong una niyang ginawa? Ikinansela nila ang helicopter deal with Russia. Diba? So sa pagkansela na yon, sa akin is okay na yan. Kasi sige, para walang masabi ang Amerika. Correct. So gusto niya makipag-neutral para no offense sa Amerika, kinansel ang deal sa Russia. So okay lang yan. Good. Pero nung inilipat niya ang deal with US, tapos nakikipagkontrata siya tungkol dito sa nuclear with US, tapos si Kamala ay pumunta pa sa Palawan, ay provocation yan. Ginagalit niya ang Russia. Ginagalit niya ang China. So what will happen? O ito, i-explain ko na sa inyo ha. This is what will happen. Ang sinabi ni Putin, bebentahan namin
ng oil, gasoline, sa mas mababang presyo ang mga bansang hindi kami kinakalaban. In short, at least neutral ka. Yung mga hindi antagonistic sa amin, bibigyan namin, susupplyan namin ng krudo, langis, sa higit na mababang presyo. Yan ang sinabi ni Putin. Ngayon, ano ang impluwensya ni Putin dito sa mga bansang pinagkukunan ng langis ng mundo? Eh, kasama lang naman po si Putin sa OPEC. Magkakasama sila, Putin and Middle East. Ay, kung gagalitin mo si Putin, kinansila mo ang helicopter deal at nakipag-ut-utan ka dito sa West, eh hindi ba't yan ay provocation? Inaasar mo, nananadya ka, nangaasar ka. Eh kung magalit si Putin, bulungan ang Middle East, wag mong supplyan yan, doblehin mo ang presyo. O sino ang magdurusa? Hindi ba tayo? Isipin niyo mabuti ang sinasabi ko. At ngayon, nakikipagkontrata itong si BBM sa US at isa yun sa ipinunta ni Kamala sa Palawan para dito sa nuclear deal. Sino ang ginagalit mo? Sino ang ginagalit niya? Hindi ba't si Putin? Hindi ba't ang China? Eh sino ang kalapit ni Putin at saka ng China? Andyan ang North Korea. Sa ginawa ni Bongbong, inilagay niya ang ating bansa sa isang panig na direktang kumakalaban dito sa malalaking bansa na may nuklear. O anong gagawin ng ano? Di ba sinabi ko na sa inyo na hindi dapat maging tambakan ang ating bansa o kung ano pa man. Kahit pa sabihin pang nuclear power plant lang yan, hindi dapat. Kung manggagaling dito sa isang bansa, nakaaway nila. Okay lang kung galing sa ibang bansa, wag naman dito sa kaaway ng tatlong ito. Stay on the neutral. So, kung magagalit si Putin, Putin is kadikit ang China at ang North Korea. Anong laging sinasabi ng North Korea? Bubombahin nila ang West, ang Amerika. Ay, di nandito ang Amerika sa atin. Ano mangyari sa atin? Hindi magiging battleground. Ano tayo? Tayo ang susunod na Ukraine. Hindi ba't napanaginipan ko na yan? Umiiyak pa ako nung tumawag ako kay Bro Kong. Before election. Sabi ko na panaginipan ko ang Metro Manila na parang Mariupol. Guho-guho ang mga building. So I said, hindi tayo dapat makiisa dito sa hindi tayo makilahok dito sa away nitong West at saka ng Russia. Huwag tayong lumahok dyan. Eh ngayon, tingnan nyo ang mga binibitawang salita ni Bongbong. The war should stop. And then, andyan yung nasa YouTube, yung mga anti-Russia rhetorics niya. Eh ano ba naman ang boses niya para pakinggan ng Russia? O ngayon, sige, galitin ng mga Pilipino ang Russia. Saan kayo kukuha ng langis? Pag nagalit ang Russia, bubulungan si Middle East, Saudi, itong mga oil-rich countries na to. Sige, gutumin mo yung lintik na yan ng Pilipinas na yan. Doon sila kumuha ng langis sa Amerika. Tingnan natin. O ano mangyayari sa atin? Di ba't nangyari sa Europe? Na naging triple, kumbaga nabibili ng sabi natin $100 lang per barrel ang LNG noon. Ngayon magkano sila binibentahan ng Amerika? 300 times 3. O kaya nga nag-aaway-away ang European Union ngayon dahil dyan . Eh lalo tayong mababang karote habang yumayaman ang Amerika.
So since nabuksan na ito, kundi sige na. I want you to see, gusto kong maunawaan ninyo kung ano ang direksyon na tinatahak ng kasalukuyan nating pamahalaan. Bongbong is doing it. It's a matter of fact. Hindi ito espekulasyon. The other day or the 3 days ago, kailan ba yon? Nandyan si Kamala sa Palawan. Anong bit-bit na rhetoric against China? Nakikiisa sa ating bansa. O sige, galitin mo ang China. Eh kahit hindi tayo dito bagsakan ng China pag ng kung anumang armas, i-sanction na lang tayo. Wag mong supplyan ng ganito, wag mong supplyan ng ganon, wag mong supplyan ng ganito. Eh pumasok kayo sa SM, baka 80% ng laman yan ay galing ng China eh. Tingnan yung mabuti. Ultimong antibiotic na iniinom ninyo. Ultimong mga anti-hypertension na iniinom ninyo at iniinom ng Amerika. Hindi yan mapuproduce kung wala ang China. O sige, galitin nyo ang China. Para tayong Europe niyan. Nakikita na nga ng Europe na wala naman silang pagkukunan ng langis at saka LNG kundi Russia. Gagalitin mo ang Russia? O anong nangyari sa Europe? O blackout ang Germany, sunod-sunod ang etc. O gusto nyong mangyari yan sa atin? Sige, galitin natin ang Russia. Galitin natin ang China. O sige, para makontento siya. O ipahakot niya na ang mga missile at nuclear weapons ng Amerika, ipa-station niya na dito. Dahil yan naman ang gusto mangyari ng Amerika eh. Para may pang tutok sila sa sa China, may pang tutok sa North Korea. Ay di siyempre, tututukan din tayo ng North Korea, tututukan tayo ng Russia, tututukan din tayo ng mga nuclear galing sa China. O ano nangyari sa atin, kaliit-liit ng bansa natin? Parang nagsusuntukan ang dalawang higante na yan, pumapagitna tayo at nakikisuntok din tayo. Isang pitik lang sa atin mga bansa yan, wala na tayo. So what is the rule? Huwag kang makikialam. So I hope naintindihan nyo mga kapatid. I have nothing personal against Bongbong. Wala. It is his policy na inaayawan ko. Dahil mapapahamak ang buong bansa natin. Para tayo niyang, kunwari ang China ang nagtatanim ng bigas na isinusupply sa atin at inaaway mo ang China, o di putulan tayo ng bigas, o di gutom nga. Ganun kasimple isipin yun eh. O galitin mo si Putin, galitin mo ang Middle East, kasi ang Middle East kampi kay Putin, o galitin mo sila. Even Venezuela is pro-Putin. O galitin nyo. Baka bumalik tayo sa kalesa. Nakita kong kumuha daw sa Indonesia. Hindi tayo kayang supplyan ng Indonesia. Patawa naman itong mga na to eh. Mga nasa gobyerno. Patawa sila talaga. Hindi sila nag-iisip. Spread it. I-wake up ninyo. Itigil ang politika yan. Ayokong kalabanin si Bongbong kasi BBM ako noon. BBM ako. Diehard ako. Stop it. Itabi mo yan. Dahil wala kang mahihita. Ipaglaban mo yung yung interest ng ating bansa. Hindi yung politika. Oh, Ukraine. Anong sabi ni laging sinasabi ni Putin, wag niyo akong kalabanin, solve lahat ang problema ninyo dyan sa Europe. Isa lang naman ang hiling ko, sabi ni Putin, isa lang naman ang hiling ko eh. Wag ninyong i-militarize ang Ukraine dahil natitreaten kami. Eh, imbis na pakinggan, lalong sinuplayan ng kung ano-anong mga military equipment, etc. So anong ginawa ni Putin? Eh, gusto niyo talaga ng away, pino-provoke niyo talaga ako. Di sige, pagbigyan ko kayo. O sino nagdurusa? Eh, di ba't mga mamamayan sa Europe, tingnan nyo, rally na sila ng rally.
Away-away na sila. Pati sa loob ng European Union, nag-aaway-away na sila. So, sa aking mga kapatid, awaken others. Kasi itong gera sa Ukraine, huwag niyong titingnan sa pananaw na madrama. Ay, kawawa naman mga taga-Ukraine, ang dilim-dilim nila, nag-winter. Huwag niyong tingnan sa ganun. Dahil konsekwensya ng kanilang mga pinagagawa. Simple lang naman ang kahilingan ni Putin. Huwag niyo kaming i-threaten. Kayong NATO, huwag kayong mag-i-expand palapit sa amin. Eh kung sinunod nila, edi tahimik sana ang mundo. Eh hindi, nananadya talaga eh. Akala naman nila, uurong ang si Putin. You see? Sino may kasalanan? Kung magdusa itong mga ay mga civilian, tinarget. That is the consequence of their arrogance. Arrogante eh. Andiyan yan sa Bible eh. Arrogance. Huwag mong hamunin ang two witnesses. Dahil bubugahan ka talaga niyan. Anong nasusulat sa Book of Revelation? Fire comes out from their mouths to consume those who will threaten them. Oh, see? Bubugahan nila ng apoy ang sino mang magtatangka na sila'y kalabanin. O sige, Pilipinas, o itong si Bongbong, subukan niyang kalabanin yan. Pag hindi tayo dito binugahan ng apoy, ewan ko na lang. Dalawang ballistic missile lang tayo dito ng Russia. Magtig-isa na lang. Huwag nang sumali ang North Korea. China na lang at saka Russia. Bugahan tayo dito ng apoy. Sabay gutumin tayo ng gasolina. O, pag wala na tayong gasolina, hindi mag-blackout na itong kuryente natin dito. Pasalamat tayo, walang winter. O kung anong kadiliman doon sa Ukraine ngayon, ay yun ang mangyayari sa atin. Ngayon, itong tanong ko sa inyo. Nailigtas ba ng Amerika ang Ukraine? Wala. Durug-durug na ang Ukraine. Wala pang nagagawa ang Amerika. At ngayon, sa atin naman gagawin? See, kung paano tayong pinaglalaruan ng mga yan? Ito talaga si Bongbong, ang laki ng kasalanan ito. Sinabihan ko kayo noon. Pag yan ang umupo, didila yan sa pit ng mga kano. Nagkamali ako, maraming nagalit sa akin noon eh. May mga tumalunpat, nagkora dahil sa sinabi kong yan. O ano nga yun? Asan sila? Hindi ba't nagkatotoo ang sinabi ko? Sabi ko, hindi magtatagal. Pag nakaupo yan, ganyan ang gagawin yan. Nagkamali ba ako? Eksakto, 101% ng sinabi ko nagkatotoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong sinabing hindi pa nagkatotoo. Mula sa panahon na warningan ko ang Myanmar, nagkatotoo 30 days lang. Election time, winarningan ko kayo tungkol dyan, dito sa atin. O ngayon, ayan na. Kakalad ka rin tayo doon sa gulo ng Amerika at saka ng mga gulo nila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag ninyo akong ibabother dito sa mga usaping chismis-chismis dyan sa mga chapter dahil may mas mahigit, may mas importante akong iniintindi ngayon, itong bagay na to. I am the process of contemplating. I am on the process of, thinking, praying, na hindi ito mangyari sa atin. And I'm waiting for whatever message ang dumating sa akin. Then ito na nga ang kinakaharap natin ngayon. Ayoko lang bigkasin sa inyo dahil matatakot kayo. Pero since may nagtanong na, okay, sige. You should know. Ito ang sitwasyon. So nakakapanlumo. Habang nahihimbing tayo sa pagtulog, akala natin everything is fine. Yet,
Ito ang nangyayari. Pero walang nakakapansin. Tinignan ko ang YouTube kung may kukontra, parang wala pa. Sa Congress, wala ako pang nakikita. Senado, wala pa akong nakikita. Mga commentators, wala pa akong nakikita. Palibasa, lahat sila ay puro noon mainstream. Pero ngayon, ito na eh. This is the reality now. Kinakaladkad na tayo papunta doon. Kawawa naman tayo. Hindi na natapos ang paghihirap natin. Sa akin is, you know the covenant, you know the 2 witnesses. Abide by it. Panindigan nyo yan. Spread it. Kung anong katotohanan dyan. Explain nyo itong sitwasyon sa mga kamag-anak ninyo na ito ang mangyayari. Bakit ninyo alam? Kasi kilala namin ang 2 witnesses. Alam namin kung sino yan. Awaken others. Kailangan in one way or another. I'm not saying na kakayanin natin, pero sa akin, by the will of Abba, na with all the prayers and unity natin sa loob ng covenant, kahit ang Jericho noon, pinaguho. So who is he? Para hindi i-humble down at itiklop ng Aba. But we have to move also. Basta tandaan ninyo, ang Jericho hindi lumubog ng kusa, hindi gumuho ng kusa. May ipinagawa pa rin sa kanila. And that is what I am waiting for, kung anong ipapagawa. Kaya please, ito mga Marites, Marison ito, huwag nyo akong istorbohin tungkol dyan. Dahil mas higit na importante ang kailangan kong harapin ngayon, hindi pa man ako nakakaupo. So yan, pasensya na mga kapatid pero kung sa akala nyo ako'y walang pinagkakabalahan, no. Hanggang sa pagpikit ng mata ko, may ginagawa pa rin ako. Hanggang sa pagtulog ko, may ginagawa pa rin ako. So I hope you understand. Yung mga sinabihan kong chapter na ayoko na kayong kausapin dahil paulit-ulit na yung ginagawa niyo, inaabalan niyo lang ako. So, yan lang po. I hope I answered the question. Meron isang question ulit dito, talagang out of the blue. So, ang question niya po ay, anong lahi at sino po ang mga Joshua at Caleb noon sa ngayon? Yun po ang question. Anong lahi? Yes, let me answer that. Hindi na po natin matitrace kung aling lahi ang Joshua ngayon. We could not. Ang what is important is yung task o gawain na ipinagkaloob sa kanila. Dapat merong gagawa ngayon. Pero kung hahanapin natin, malabo yun. Malabo yun. Matapos na ang Third World War, hindi pa natin matitrace yan. Pero ang importante, nakita natin kung ano yung task nila, ano yung trabaho nila, anong gawain nila. It has to be revived. Dahil hindi tatayo ang kingdom kung wala ang Joshua. Kaya nga, nung nagsisimula pa lang, unang-una ko kaagad is Joshua. Kaya ito, let me take this opportunity. Meron diyang iba sa inyo na kung minamaliit ang Joshua. Meron dyan Bakit daw ang Joshua nangingialam? Ito ang sabihin ko sa inyo. Pwede kong i-dissolve lahat ng departments, lahat ng ministry, pwede kong i-dissolve, but never ang Joshua. Yan ang totoo. Dahil pag nawasak ang Joshua, wasak na tayong lahat. Yan ang totoo. I'm talking on a realistic
sense. Nakadesign talaga yan dyan, para dyan. Kaya nga sila yung mga unsung, unrecognized heroes. Trabaho sila 24 oras. Shifting ang mga yan. Pero hindi sila nare-recognize. Bakit? Hindi pwedeng i-recognize yan eh. Hindi pwedeng iaakyat mo yan sa stage para pagpalakpakan. And they are working not because they want recognition and admiration, etc. Hindi eh. They work behind the stage. Kaya tingnan nyo, ang bilis-bilis nating nabuo. Why? Because of Joshua. So sa akin is, kung ang Joshua ang nag-a-admit at nag-scrutinize sila, lahat kayong mga agencies, lahat kayong mga departments, please, do not question that because ako may instruction yan. Kasama na kayo dyan, MCIT, huwag niyong kini-question. Bakit ang Joshua ang nag-a-admit? Bakit ang Joshua ay laging co-host? Huwag niyo nang i-question yan. That is my instruction. Pag question ninyo yan, ako na ang kini-question ninyo. Yun. Just to be direct and honest and frank. Mayroong question ulit dito. Pasensya kapatid, sa dami-dami ng sinabi mo, kunin ko lang po yung question. Ano na po, alam na po natin ang itsura ng Misaya noong nagkatawang tao siya. Gaya natin, mga Shemites, maaring kakulay natin siya, mga Opirian. Nung nagbalik siya sa kaharian ng ating alayam, may posibilidad bang bumalik siya sa kanyang anyo bilang heavenly, highly ranking angel o commander-in-chief? Yes. And my follow-up po dito, alam na po ba ng ating mahal na hari ang itsura o anyo ng ating Misaya Hawashai? No. By description, yes. Pero yung eksaktong itsura ay no. Kung tatanungin niyo ako ng parang picture, no. I don't have that in mind. Pero kung more or less, ano ang itsura niya, yung kulay niya, more or less ganito, ano ang height niya, more or less, I would know. Okay po. Okay po, maraming salamat, mahal na hari. And last question po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Caregiver po ako dito sa Kuwait. Isasama po ako sa Mecca ng 3 araw. Ang alaga ko po ay 5 years old. PW, 5 years old. Stroke patient po. Ano po dapat kong gawin, mahal na hari? Salamat po. Be blessed. Eh di alagaan mo. Yung pinaalagaan sa'yo, yun ang dapat mong gawin. Di ba? I'm sorry ha. I'm sorry. Hindi ko maano yung tanong eh. Isinasama daw siya ng kanyang amo. Pupunta ng Mecca. Kasama yung inaalagaan niya. Ano ang gagawin mo? Eh di alagaan mo yung inaalagaan mo. Yun ang kailangan mong gawin. Hindi ka naman pumunta doon para sumama sa kung ano-ano. But then, kung iikot siya doon sa pagganong-ganon na yung iniikutan doon, dahil yun ang gusto ng amo mo, at ikaw ang tagatulak ng wheelchair, hindi mag-ikot-ikot ka din. Ikaw ang tagatulak eh, hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ako kasi hindi ako pwede. Hindi. Kasi hindi ka naman naandun para gawin yun sa sarili mo. Naandun ka bilang tagapag-alaga ng yung caregiver ka eh. So, kung hindi ka caregiver ng tagapag-alaga mo, ikaw ba'y pupunta ng Mecca? Di ba hindi? So, ibig sabihin, naandun ka para mag-alaga ng pasyente mo or what.
ng amo mo. So just do kung ano yung ano mo, yung tungkulin mo sa amo mo. Yun lang ang maisasagot ko dyan. Yada, maraming salamat, mahal na hari. Ang isang panaginip po ba, paano malalaman kung ang dream ay mula sa alahayan? Yan po ang last na question, mahal na hari. Kung naka-align sa covenant at walang halong mga sorcery na pinagagawa. Okay. Yada.